Welcome ulit sa another episode ng ating Maritesan. Siyempre, ang viral ngayon ay ang Sampaguita Vendor na batang babae at ang guard ng SM Mega Mall. Siyempre, bago yan, intro muna tayo. Ang aking channel ay para lamang sa mga Marites na gustong matuto. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe and follow na guys. Bawal ang balat sibuyas. Sa Real Talk lang tayo. Welcome again guys sa ating bagong pagmamaritesan. Siyempre, ang viral na episode tungkol sa isang batang minor de edad na Sampaguita Vendor at sa isang gwardyang nasa hustong gulang na po ang pagsira niya sa Sampaguita nito, ang pagsipa niya at ang siyempre, ang pasimpleng pagsapok. Okay? May iba't ibang videos na ako napanood, may mga iba't ibang caption. Ang nakatawag pansin sa akin, yung caption nung isa na nakalagay, hindi naman daw natin alam yung nangyari, hindi talaga natin alam. Pero yung reaction ko ay base lamang sa videos. Ang nakalagay kasi sa videos ng isang naglabas nito ay, nilagyan niya sa taas na nakasulat na pinapaalis lang daw ng guard yung batang babae. Tapos, siya, kasi paambon na. Tapos, papalakas na daw yung ambon. Kaya ganun, pinapaalis lang niya. So, parang pakiramdam niya ng guard. At nung naglabas ng ganung videos, ay pinapalabas natin masama si guard. Hindi naman sa ganun. Tayo ay nagre-react lamang para sa katotohanan. At real talk na lang tayo, huwag na tayo magaguhan. Kung ikaw na nanonood, o lalo na sa akin lang din, huwag na tayo magpunyetahan, huwag na tayo magplastikan. Real talk na lang tayo. Kung pinapaalis lang niya, bakit naman doon na, di ba? Tapos, bakit dumating pa sa punto na he grabbed, di ba? He snatched nila niya, hinablot niya yung Sampaguita, tapos winasak niya. Intentional po yung pagwasak niya. Kung ikaw may intention ka lang na paalisin siya dahil umaambon, hindi po dapat ganun ang approach kung ako lang, ha? So, caption niya yun Caption niya na caption yun ng isang content creator na papaambon lang, kaya pinapaalis niya. Pero, makikita mo naman sa video, hindi ganun talaga nangyari. Lalo na nung sipain niya. Isipin mo, yung bata, ang reaction ng bata, lumaban lang siya, lumampas lang siya. Nung sinipa na siya at nasira na yung Sampaguita niya. Isipin mo, nung sinabi niya doon na, nakita niyo naman tumayo yung bata, tapos, di ba nung paalis na, hinila niya yung Sampaguita, tapos winasak niya, tapos higit pa dito. Nung ganun na yung reaction ng bata, natural, sinira yung Sampaguita mo, humampas na yung bata, di ba, sinipa niya. Hindi ko na i-demo sa inyo, makikita niyo naman sa videos. At baka makita ako ng mga apo ko, na nagde-demo ako dito ng sumisipa ako sa videos, nakakahiya. So, yun na nga. Ang pa doon, ang lumalabas doon sa videos ay hindi natin alam yung totoong pangyayari, wala tayo doon. Wala naman talaga tayo doon. Pero bumabasa lamang tayo sa videos. Bakit kung intention mo lang siya paalisin dahil umaambon kuno at papalakas na? Bakit kailangan mo sigawan pati yung bata na nandun sa may baba ng hagdan, napansin nyo, diba? Pati yung batang lalaki, parang nagkaroon siya ng takot. Tinampot niya yung gamit niya sa may hagdan sa ibaba ng mall. Tapos, papalayo na rin. Pero nilalapitan niya pa. Tapos, kung totoong papaambon na, dahil nga papalakas na daw ang ambon, ay saka ganun ang ginawa niya. Kung paambon, bakit ganun ang approach? Pwede naman yung approach na, Neng, paambon na, alis ka na. Punta na doon, silong ka na doon. Ano pa silungin mo doon sa gilid ng mall? Hindi naman siguro magiging sa gabal. Sa harap ng SM Mega Mall na nandun siya nakasilong. Sa SM Mega Mall, nakapunta na kayo doon. Merong parking area doon ng mga bus na kung saan pwede kang sumakay. Pwede mo siyang pasilungin doon. Kung ayaw niya, nasa kanya na yun. Kung magkasakit siya, diba? Bakit mo kailangan dumating sa punto na ang komosyon ay yung kakablutin mo talaga yung Sampaguita niya, tapos babasahin mo, tapos with sipa. Tapos ganito pa, yung depensa ng guard,
patalikod yung kamay niya. Pansinin nyo ha. Patalikod yung kamay niya. Ang pinapalabas niya, sinasalag niya lang yung hampas ng bata. Pero, pasimple siyang kumampas ng pagganon. Intentional din yung paghampas niya. Swerte na lang at caught in the action ng na-video. So, yun, thank you sa nag-videos. At least, matitimbang natin, no? Tapos, may videos din ako binalabas. Kung ako yung anak ko yung ginanyan mo, himas rehas ka sa akin. Kasi alam mo bakit? Dapat sila yung tinuturuan talaga ng leksyon. Kasi hindi naman dapat ganun. Una, isipin mo, yung bata nagtitindan sa pagita, naka-uniforme. Naka-uniforme siya, tapos yung pagka-uniforme niya, may bag pa siya. So, ibig sabihin, galing talaga siya sa school. Kung galing siya sa school, pagod yun, tapos magtitinda, magbabaka sakali na makapagbenta. Kumbaga, ano siya, nakikipaglaban siya sa buhay ng patas. Lumalaban siya ng buhay ng patas kasi magtitindak after school. Isa edad niya ang ganun. Ako nga nung edad kong ganun, mahihain pa ako. Oo, mahihain ako nung bata ako ng ganyang edad ko. Tapos, kahit yung anak ko, hindi mo mauutosan ngayon na bumili sa kanto ng kung ano-ano. Kaya, dapat yung ganung edad, saludo ka pa nga kasi una, syempre saludo doon, isipin mo, para magtinda ka, makakatulong ka sa pamilya mo. Kasi hindi naman natin alam yung status ng financial nila. Saka ito din, baka hindi nyo alam, baka may magsabi din dyan na child abuse yan pinagtitinda mo. Hindi lahat ng nagtitinda, hindi lahat ng bagay na akala mo ay child abuse, na hindi po. Magiging child abuse lang siya kung mabigat yung pinapagawa mo. Okay? Saka put in danger siya. Wala po siya in danger sa tingin ko kasi masyadong safe naman siya sa kalakaran ngayon ng buhay natin. Kailangan talaga bata pa lang tayo, kumakain na tayo. Sabihin mo na sa kalsada, yung tawiran, mga ganun, hindi pa rin siya malalagay sa alanganin na siguro mapapahamak siya. So, nandun pa rin tayo na baka sabihin, dapat ang kasuhan dyan yung magulang kasi bakit nasa kalsada. O, diba, hindi naman po lahat child abuse. Una, lalo na kung mahirap talaga sila at kailangan nila pagsabayan ng laban sa buhay, sa mahal ng bilihin, at higit sa lahat kung maliit lang ang sahod ng nanay niya, tatay niya, o kung sino man nag-aalaga sa kanya, malay mo kung nasa lola yan, tita niya, diba? Kasi kailangan niya talaga magtinda ng sampagita para magkaroon sila ng income. Tapos, makakatulong yun. Malay mo, yung sinira mong sampagita, pambaon niya pala bukas pag nakapagbenta siya ngayon, di ba? Tapos mamaya, pag uwi niya, pag nakabenta siya, pambili nilang bigas sa kaulam yun. Sinira mo na. So, yun. Naging bukso ko ng damdamin ng ganun para maturuan siya ng leksyon. Kasi yun talaga dapat lahat hindi pinapalampas. Pero, syempre, ito pa yan. Baka may magsabi na, yung magulang naman dapat ang may kasalanan dyan kasi ba't nasa kalsada, bata pa yan. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ng isang magulang at ng isang may guardian sa isang bata, as long as hindi po siya naaabuso, hindi po yun child abuse. At hindi rin po magiging child abuse ang pagtitinda sa isang kalsada, sa isang harap ng mall, ng SM Mega Mall, ng Sampaguita, as long as nasa kalooban ng bata. Nasa kalooban ko, ako mismo na nagtitinda, diba? Siya mismo na nagtitinda para makatulong sa pamilya. Dahil kailangan talaga magtulungan tayo bilang pamilya. Tapos, higit sa lahat, hindi din masasabing nagpapabaya ang magulang. Siguro naman, minomonitor nila yan. Kasi, pumapasok na sa school, di ba? Kasi kung hindi yan mapasok sa school, maabuso talaga siya. Kaso, kailangan nila makipagsabayan ng hanap buhay. So, yun. Pagtitinda, hindi masyadong mabigat para sa bata. May kanya-kanya tayong estado ng buhay. Hindi natin sila pwedeng husgahan na child abuse ang ginagawa dun sa bata kasi pinagtitinda. Diba? As long as yun, magulang sana wag hayaan na gabihin sa kalsada para hindi naman malagay sa alanganin at panganib ang buhay niya. Okay, nandun na tayo, naghahanap buhay tayo, pero nandun pa rin dapat sa ligtas. Nasa ligtas naman siya kasi nasa harap naman siya ng mall. Wala naman siya mismo sa kalsada. Nakakakita pa nga ako niyan sa mga gitna ng kalsada. Sinasalubong talaga yung mga sasakyan. Nakakatakot. Diba? Pero nakipagsabayan sila. So, wala tayong magagawa. Buhay nila yon. Mas mapaalad tayo. Dahil hindi tayo nasa kalagayan nila. Mas may sinasabi tayo. Diba? So, dito naman may nagsabi pa. Nag-react
na sana tanggalan niya ng lisensya. Nakakagigil talaga, di ba? Lahat tayo gusto natin siyang tanggalan ng lisensya. Pero, hindi yun makamasa. Hindi yun makatao kung sakasakali. Tulad nga ng pinalabas ng SM Mega Mall na hindi naman nila kinukonsinti ang ginawa ng guard nila at kinukondina nila. Sa katotohanan, ay nabalitaan naman nating lahat na inalis na siya sa pwesto sa SM Mega Mall at hindi na siya makakapag-duty sa Mega Mall kailanman. At siguro naman, kahit ako, alam ko, magiging kalabisan kung papakulong natin siya. Diba? Tapos magiging kalabisan kung aalisan natin siya ng lisensya. Bigla ko lang naisip, nung nireview ko ulit yung videos ko, i-delete ko nga yun eh. Ano siya? Baka may pamilya yung guard, may asawa, may mga anak din. Tapos paano kung siya lang nagtatrabaho, tapos siya lang yung inaasahan. So, dito natin yung ipapasok yung pagiging marupok. Ayan, dito natin yan ipapasok yung pagiging marupok. Tao lang ako, marupok lang ako, kaya magpapatawad ako. Maka-deserve naman niya ng second chance, lalo na kung talagang hihingi siya ng sinseridad, ng paghingi ng sorry, lalo na dun sa bata. Nasaktan niya talaga din damdamin ng bata. Kasi, sobra yon sa lahat. Harap ng maraming tao, in public eh, di ba? Tapos, yung damdamin niya na nagtatrabaho lang naman ako dito, nagtitinda, bakit ako aalisin, tapos masisipa pa ako, tapos masasapok, diba? Tapos pinakaano pa doon, syempre yung trauma niya na baka pag nagtinda siya doon, gawan siya ulit ng ganun. Kung tutusin, hindi naman lahat tayo gagawa ng ganun, at magiging panawagan na lang din to sa lahat, no? Na huwag gawin yun. Huwag nang maging maharas sa mga nagtitinda. Kasi wala naman po masama magtinda sa harap ng Mega Mall as long as hindi siya nakakaperwisyo sa mga dumadaan at sa mga mamimili at sa may-ari ng Mega Mall. Nakita niya naman ang may-ari ng Mega Mall, pinatangalsik agad yung guard, inalis siya agad at never na daw siya makakapag-duty sa Mega Mall. So, sa iba na siya mag-duty. So, kung saan man siya mag-duty ay nakunawan, matakot kayo. Hindi. Ano siya, siguro naman maging leksyon na to sa kanya na magkaroon siya ng aral na mapulot sa sarili niyang pagkakamali. Tulad natin, matututo tayo. Hindi na sa pag tayo pa nagkamali. Kasi sabi nga, matututo tayo pag nagkamali tayo. Pero, pwede na tayo matuto sa pagkakamali ng iba. Nakita natin na mali siya. So, matuto na tayo. Huwag na natin gawin yun. Kasi una, kawawa yung bata, naghahanap buhay lang din naman, may pambaon, may pangkain sila, makatulong sa pamilya. Lahat tayo gusto natin makatulong sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya. Tapos, yung mga gusto matanggalan siya ng lisensya, ayun, magkunus-dili na tayong lahat ngayon. Huwag na nating hayaan pa na umabot tayo doon. Maging marupok tayo, magpatawad. Nawa, ganun din ang nanay, tatay, at kung sino man yung guardian ng bata, at sa bata mismo, na nawa humingi yung guard ng diba, ng dispensa, tapos nawa yung bata mapatawad siya nang wala nang involved na malaking money. Pwede man sigurong involved, palitan mo kung magkano yung halaga ng sampagitang nasira mo. Kasi malay mo, inangkat lang niya yan, diba? Inangkat niya yan, tapos ibabalik niya yung puhunan kapag nakapagbenta siya. Maliit naman ang halaga ng kikitain niya doon, diba? Tapos higit sa lahat, yung guard, yun, baka nga may pamilya din siya, may mga anak na umaasa. Sana wag na tayong dumaan sa mga mas mahaba pang proseso ng diskusyon. Nandun na lang sana tayo sa maging madiplomasya tayo. Walang bagay na hindi madadaan sa diplomasya. Maging marupok tayo at maging makamasa. Diba? Dito natin ngayon ipapasok tayo yung pagiging marupok. Kailangan magtuto tayo magpatawad, umanawa, magpasensya at maging makatao at maging makamasa. Baka sakali, kung magpapatawad yung naging biktima, si Ineng na sampagita vendor, mas matuto pa tayo magpatawad. Tapos, yung nakagawa sa kanya ng kasalanan, kung matututong mag-sorry at mapatawad siya, at least, you give love, diba? Tapos, you give hope.
kahit papaano, magkaroon siya ng pag-asa na magbago. May second chance pa. We deserve a second chance. At sa tingin nyo, deserve ng guard na second chance. Diba? Dapat talaga maging makamasa tayo, maging makataot hanggang sa huli. At sa magulang niya, ayun, lahat tayo, nanggigigil talaga. So, nawa, kakitain pa rin kayo na maging makamasa, maging makataot, higit sa lahat, ay, maging patas pa rin. Isipin natin yung pamilyang masisira. Nandun na tayo na may emotional, effect yun sa bata. Masaktan talaga yung damdamin niya. Paano kung na-trauma pa siya kasi in public, tapos napaiya pa siya, di ba? Hindi tayo masyado mapagsalita. Pero, nawa ay yun, mabigyan natin sila ng, ng karupukan. Ma-share natin yung karupukan natin na, sige na, bigyan mo ng pagkakataon, ang second chance, di ba? Tama na siguro ang maging parusa niya ay, huwag naman tanggalan ng lisensya. Pwedeng suspension, 3 days, 1 week, di ba? Siguro madala na siya. After 3 days, 1 week, kasi wala siyang income, ang hirap, di ba? Tapos yung maasa ka, magkakaroon ka ng utang, lalo na kung wala ka pang ipon, di ba? Tapos maging aral yun sa kanya na huwag na siyang umulit. At huwag niya nang uulitin talaga, di ba? Kasi, yun, isipin mo, anak mo yung nagtitinda doon, tapos gaganunin, di ba? Na napakasakit. Kaya isipin mo na lang, anak mo yung ginaganon. Nagtitinda lang, tapos paalisin. Pagtatabuyan na akala mo talaga nakakadiri kasi nasa malaking mall ka nga naman, ba't may nagtitindang sampagita? Parang hindi akma, di ba? Pero hindi po. Nasa akmang pagkakataon yung bata na dun magtinda. Kasi ang sampagita vendor, nagtitinda yan sa matatao. Sa simbahan, sa palengke, sa mga kalsada, kung saan yung matao. Sa mall, nagkaroon lang talaga ng malinaw na diskriminasyon na sa tingin ng guard ay hindi akma na nandun yung bata. So, hindi ako naniniwala na umaambon, pinaalis niya lang, no? Paniniwala ko, to bahala na kayo sa paniniwala niyo, no? Pero, yun, sa huli lang, ito lang masasabi ko. Maging makatao pa rin tayo, maging marupok, magpatawad tayo, higit sa lahat. Bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon. Hayaan natin siya na mag-sorry, tapos bigyan natin siya ng second chance. Yung suspension, pwede na ipataw sa kanya para naman matuto siya. Ang tawag doon, disciplinary action. Kailan talaga niyang disciplinary action. Tapos, pagkatapos niya, pagbalik niya ng duty ulit, matino na siya. Kalmado na siya. Kasi sabi nga nung iba, sana mag-training siya. Ito pa guys, hindi lahat ay natututuhan sa training. Nasa bahay ka pa lang, dapat alam mo na yung kagandahang asal at self-discipline. Yung disiplina sa sarili, kahit saan ka magpunta, ikaw lang ang makakapagbigay nun sa iba. Sa sarili mo lang yun, isip at pagkatao, sa sarili mong talino. Hindi na kailangan ituro sa iyo ang disiplina na dapat maging makatao ka, maging makamasa ka, mapagkumbaba ka, at higit sa lahat mapangunawa sa kapwa mo, at hindi ka dapat nang aapak ng mas mababa sa iyo. Lalo na ng mas mahihirap na katulad nila dahil lumalaban lang din sila ng patas. Okay? So, ayun lang naman guys, maging marupok at maging makamasa lagi tayo. Ako po ang inyong tumarupok ng masa, ang inyong kahugot at karupok.